Kung meron, kapitana at ibigay ito sa akin may pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon, sino ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpuan? Tama! Ang pagdiwa, ito ay tumutukoy sa isang kilos ng tao. Halimbawa, talon ng talon, takbo ng takbo, kain ng kain, at iba pa. Ngayon, class, may bagong aktibidad tayo gagawin na tatawagin tanong ko, sagot mo. Ang gagawin natin ay kung sino ang maswerteng pangalan na mapipili dito sa ating wins winner ay siya ang sasagot sa katanungan. Handa na ba kayo, class? Magaling! Ngayon, ating sisimulan ang ating aktibidad. Ang maswerteng sasagot sa ating katanungan ay si Hangkan Janine. At ito ang iyong tanong. Kung ang iyong ina o ama ay galing abroad at papauwi sa Pilipinas, paano mo ito kakausapin o babatiin bilang pagpapakita ng isang mainit na pagtanggap sa kanilang pagbabalik? Tama! Dahil sa ating pagpapakita ng kanilang presensya at sa pagpapakita ng mga matatamis na mga ngiti at mahigpit na yakap sa kanila, ay madadama nila ang ating pagmamahal sa kanila. Sa susunod na katanungan naman, para sa pangalawang katanungan, si Binibining agad ang sasagot sa tanong at ito naman ang iyong tanong. Sa panahon na uso pa ang cellphone na keypad, paano mo i-text ang iyong nobyo o nobya? Magaling! Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga pinahigli na mga salita na tayo-tayo lang ang makakaintindi at para mas mapadali ang pag-text dahil mahirap gamitin pag-keypad. At para sa pangatlong katanungan, ang maswerteng sasagot ay si Binibining Natividad at ito'y naman ang iyong katanungan. Nais mong magaya sa iyong mga kaibigan na pumunta sa isang pesta para kumain. Paano mo sila kakausapin? Tama! Sa pamagitan ng mga pag-uusap natin, komunikasyon natin sa ating mga kaibigan, ay comfortable tayo magkikipag-usap sa kanila at depende din ang ating magsasalita sa mga tao ating kinakaharap o kinakausap. Sa mga tanong na iyan, makikita natin ang kahalaga ng komunikasyon. Sa umagang ito, pag-uusapan natin kung bakit ito naging bahagi o mahalagang bahagi sa ating komunikasyon sa pang-araw-araw. Handa na ba kayo, class? Mahusay! Alam niyo ba, class, na ang mga simpleng sagot ninyo ay may kinalaman sa paksang ating tatalakayin. Ngayon, ating maaralin kung ano ang paksang ating tatalakayin. Ang paksang ating tatalakayin, class, ay antas ng wika ni Forman. Alam niyo ba, class, kung ano ang di formal na wika? Meron akong ipapakita sa inyo na video na may kinalaman sa di formal na wika. Pero bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, class, ay meron muna akong mga layunin na dapat na sa katuparan natin pagkatapos ng ating talakayan.
formal. Pangatlo, nakakapagpapakita ng eksena gamit ang lalawiganin, bulukyan, at balbal na wika sa mga malikhaing paraan. Ngayon, class, ano nga ba ang di formal na wika? Meron akong video clip na ipapakita sa inyo na kung saan ay meron akong mga katanungan pagkatapos ng video na ito. Ngayon class, ano nga ba ang nakikita nyo sa video clip na pinapakita ko? Tama! May dalawang tao na nag-uusap na kung saan ang ginagamit nila na salita ay ang modernong mga salita. Ito ay tinatawag na mga palasa. Na kung saan ang mga salitang ito ay nagbabago dahil sa pagbabago ng ating modernong panahon. Ang pakibasa, ang di formal, maraming salamat. Ang di formal na salita ay isang palasa na kung saan ginagamit natin ito sa pang-araw-araw. Halimbawa, mama, papa, magandang umaga, na kung saan ito ay ginagamit natin na pakikipag-usap sa ating kausap. Alam niyo ba, class, na may mga uri ang di formal? Ito ay ang una, lalawiganin, pakibasa, maraming salamat. Ang lalawiganin ay isang salita o kilala sa saklaw lamang ng buo. Halimbawa, kung saan ka nakabilang ay iyon din ang inyong sinasalita. Katulad na lang dito. Dito tayo nakabilang sa Dumingan na kung saan ang ating wikang ginagamit ay ang Cebuano. Halimbawa ay ang mayong buntag, kumusta? Pangalawa ay ang kulokya. Pakibasa, maraming salamat. Ang mga salita ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipagtalastasan ay tinatawag natin kulokya, na kung saan ito ay vulgar at malinis na kung sino ang nagsasabi. Halimbawa ay Jesus o ay sus. Mayroon o in short, meron. Dalawa, halimbawa, dalwa. Jan or diyan or jan. Magbigay ka ng halimbawa. Maraming salamat. Ngayon ay tutunghayan naman natin ang pangatlong uri ng di formal na wika. Ito ay ang tinatawag na balbal. Pakibasa. Maraming salamat. Ang balbal, ito ay ang salitang kadalasan na ginagamit o maririnig natin sa kanto. O na kung saan ito ay tinatawag na street slang. Halimbawa, words o bakla. Erpan, tatay. Erpan, nanay. Listo, pulis. Toma, ilong or burpa, power. Ganon. Ay may gagawin tayong aktibidad. Kung saan ay papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Gumawa ng simpleng role-play na makikitaan ng di formal na wika. Ang unang pangkat ang magsasagawa ng maikling eksena gamit ang lalawiganin. Sa ikalawang pangkat ay sa kulukyan. At sa ikatlong pangkat ay sa balbal. Narito ang pamatayan sa paggawa ng inyong maikling eksena. Basahin ng sabay-sabay ang pamantayan.
ginagawang eksena ay bibigyan natin sila ng hindi na puntos. Kaya ito ay ang panggatwa ay nakakuha ng 48 na puntos. Ang ikalawang pangkat ay hindi gaano malikhain ang kanilang pag-representa. Bibigyan natin sila ng 80 na puntos. At hindi rin gaano malinaw yung ilang mga salita ay hindi gaano naipahayag ng naiwasto ang pagkabigkas. Kaya bibigyan natin sila ng 90 na puntos. At nakikita ko rin na ang pangkat 2 ay nagkakaisa at bibigyan sila natin ng 10 na puntos. 47. Oh, 40. Ang pangkat 2 ay nakakuha ng 47 na puntos. Sa pangkat 3 ay mayroon din pagkamalikhain ng kanilang ginawang pag-representa. Bibigyan natin sila ng 17 na puntos. Malinaw nila kung gagamit ng kanilang mga salita ay bibigyan natin sila ng 19 na puntos. At hindi rin yung ilan sa kanila ay hindi rin nakikipag-cooperate kaya hindi ko sila nagkikitaan ng pagkakaisa. Bibigyan natin sila ng 7 na puntos. Ang nakuha nilang puntos ay 46. 46. Okay, kalakpakan ng mga sarili na sa ating mga sarili. Ngayon, bakit mahalagang pag-aralan natin ang mga nasawika? Binibig siya. Maraming salamat. Batid kong isa sa puso niyo ang natutunan niyo ngayon sapagkat dapat ay lagi nating tandaan na huwag tayong padalos-dalos sa ating mga salita, lalo na hindi natin alam ang kinatatayuan ng ating kinakausap. Maliwanag ko, class. Naunawaan ba? Okay, ngayon ay kuha kayo ng sangkapat na papel at sagutin ang mga sumusunod. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutin ito. Okay, tapos na lang, class. Okay, maraming salamat.